sa akin, doon sa anak ko. Kaya ko na itanong yun, na yung giling na ibinigay ba sa iyo ng Diyos, katulad sa din ng giling ng bawat individual. Sabi ko hindi. Kaya nga, ang training ay para tayong nasa laboratory, na nag-iintay lang tayo kung ano nagiging resulta. So, sana hindi kayo masaktan doon sa tingin ko. Doon sa training, hindi ko inasam na mas mataas ang antas ng karunungan ng anak ko na walang respeto. May training tayo, mayroon tayong home class, pero ang resulta walang respeto, kahit mga bata natin walang respeto. Hindi natuturuan ng tama at hindi nailalapat ng tama ang mensahe. So yun ang problema. Kahit sa bawat individual, kahit sa iglesia, hindi ito na ituturo ng tama at hindi ito na ilalapat ng tama doon sa mga anak natin. Mataas ang revelation natin, pero yung pahayag ng paglakad doon sa mensahe, yan ay nawawala. Nakikita natin, Brother Francis? Alin ang problema? Ang problema ang mensahe. Hindi problema ang mensahe. Yung pagsunod sa mensahe at doon sa resulta na nagagawa ng bawat pamilya at individual na ihiwalay doon sa mensahe. So, walang problema ang mensahe. Walang problema ang mensahe. Ng tao yun, pagganap ng tao. Hindi nga sa tao, kaya nga ang hatol dito, mga kapatid, ang hatol dito, hindi mo pwedeng hatulan ng tao na ikaw ang mali at ikaw yung tama. Diba? Kasi sabi ko, yung giling na binigay sa iyo ng Diyos at saka yung giling ng iba, hindi mo pwedeng ipagpantayan. Ngayon, ang masasabi ko na lang dito, gagaya na maganda yung presentation mo kanina, true evidence. Ngayon kung yung true evidence at nakalagay na sa Bible na nasa Isaiah chapter 1 verse 18, come and let us reason. Reason niya, anong tawag nito? Magpaliwanagan. Sumalakin natin ang katotohanan. Ang problema nga umiiwas. At anong dahilan bakit umiiwas? So may problema na. Bakit? Hindi natin na-exercise yung relationship natin sa bawat individual. Yan ang problema. Pagkatapos ikaw ay may pahayag, pero yung relasyon mo sa iba, hindi na didevelop yan, kundi sira ang pinalalabasan. So yun ang mabigat sa isang iglesia at sa bawat individual. Diba? Yun yung problema ko eh. Bakit hindi tayo makausad doon sa mas mataas pa na antas? Dahil may problema tayo, sa baba pa lang may problema na. Diba? So yun yung yun ang sinasabi ko. Hindi ko nais na ang aking anak ay matutong muna kung sino pang malagpasan ka pa. Yung scholastic record dyan. Kung walang respeto, na hindi ko may turo yung respeto sa kanya, useless din para sa akin. Mahalaga yung respeto. At yung honor doon sa yun yung gusto kong makita. So, papasensya muna ako sa chronicle kasi Ano ba to? Okay, sige. Okay. Gusto ko paliwanag yung kay Bernadette. Sagutin mo. Sagot. Ang dapat natin unawain, halimbawa kay Padre Owen, kung may nakikita ka naging marunong siya, there was a time na masugid na tinutukan. Pero siyempre, pag minsan-minsan nare-record ko si Sister Lisa, inaamin niya, nag-relax din siya. So, ibig sabihin, posible, pero sinabi ko na rin before sa inyo, nagawa tayo mabuti dati, ang tendency natin na makonsentro. Huwag tayo makukonsentro. Ang nga rin nasabi na, hindi lang siguro sa inyo, kahit sa pangkalahatan, no? May nagawa tayo maganda dati, akala namin tapos na yung gera. Panalo ka lang sa isang battle. Yes. Ang napagalaman mo isang battle, isang kagubaan, pero hindi mo pa napanalunod yung buong gera. Amen. Tama yun. Hindi mo pa napanalunod. So, ito yung struggle natin. Internally, sa PTA, meron na struggle. Dito sa church, meron tayo struggle. Ang struggle natin ito, maging consistent. Amen. Kasi, minsan, kailangan ko rin sabihin na magulang, tama yung nagawa mo. Okay, pag narinig yung tama, okay. Okay na. Hindi, kailangan may kasunod. Yes. Pwede naman gumawa rin.
Pero di kasunod. So, kailangan bantayan natin yung kasunod. Yung kasunod na gagawin, yan yung gera natin. Ito yung gera natin. Ampunan niya. Sarili mong pamilya, sarili mong anak, kailan mo ampunin? Ha? Paano mo ampunin na sarili mo anak? Yung kinuha ng Diyos kay Kristo. Ampunin mo sarili mong anak kasi spiritual. Dati mong hindi ginagawa, gawin mo na. Amen. Ampun yun. Ngayon, Ayun silang pa. yung isang ampun, apply din sa hindi mo Anak, hindi mo pamilya. So, gusto ko, Carlo ngayon, gusto ko marinig yan ng mga ito. Gusto ko marinig sa mga madala to, sabi ko eh, pakinggan nila lang. Sadali lang. Ngayon sabihin na, gusto ko marinig yan. So, kung meron tayong nakitang batang matigas ng ulo, like si Jay, JP, iba dato si Jay, si Jim, etc. Eh, ang balikan natin, nakatulong na ba ako ampunin yung magulang? Siyempre, kung magulang, matagal-tagal, pero kung halos wala pang gumagawa niyan, di tayo dapat mag-isip, ay, baka walang galang dahil puro palaliman lang ng doktrina. Yung lalim nila, hindi naman galing sa ano eh. Yung lalim nila, hindi yan galing sa... No. Ayusin ko. Yung galing lang, may nagawang mabuti dati, ang problem, dahil sa time, nag-relax. Later on, nag-relax. Nakami naman ng magulang. Ah. So, yung time na nare-relax, kailangan natin, ayusin pa natin yung follow-up ng ating sa hindi nga ganun dramatic eh. Sinasabi mo, marami, hindi mo pwede isisi doon sa iba sa katikatan ng polo na gawa ng ibang pamilya. Yun yung gusto kong mangyari dyan. Kasi kahit anong gawin mo, tutok yan. Kung hindi nakatutok yung individual na magulang, wala ka pa rin para tayo dyan. Tama yun yung sinasabi ko. Ibig sabihin, kailangan pa tayo magtulungan sa pag-aampun. Unawain nyo yung sa ampun. Ang ampun bilang bata. Pati magulang. Pati magulang ampun yan. Kasi yan ang nire-reveal mo yung huling araw na ministry ni Kristo. Amen. Ministry ng church pala ampunan. Ang isang church ay, ang tunay na church ay ampunan din yan. Spiritual na ampunan. Pag sila ampunan, marami kang ituturo sa kanya na pumumuhay na hindi niya dating alam. Alam. So kung hindi mo piniliwanag sa magulang, Battle din mas yun. konti ang kasalanan niya kasi hindi natayo, di ba? Battle din yung Kasi may attitude. alam na siya. Kunwari, may alam na yung magulang eh. Alam na niya eh, kasalanan niya. Ganito, tayo bilang manggagawa, so manggagawa level na tayo, no? Dapat tuloy-tuloy din tayo. So, hindi ko inaalis may kasalanan ng magulang, may pagkukulang ng magulang. Pero tayo din, dapat mag-pick up magtulungan. Hindi nakikinig tayo. Kasi hindi sapat ang pulpito. Hindi sapat ang hukom class. Kailangan talaga Bahay. one-on-one. Sa bahay talaga. Yan yung original Church Act 2. Sa one-on-one, makakahabol sa lahat ng topic ng doktrina yan. Sa bahay ba? Sa one-on-one din, masasanay sila sa detalye ng hukom. Kung pulpito lang, mga magagaling lang ang anointing, makakasanaling ng mga ako niya. Pero lahat, ang buong church, kaya yan nabuo, ang purpose niya ni one-on-one. Ito, hindi lang to cell group. Parang homeschool. Session to. Parang, parang homeschool din. Sa school, hindi kaya. Kailangan one-on-one. Ganito rin sa Spiritual. church na progressive church. Ang progressive church, kailangan may First, one-on-one. one-on-one. Yes. Hindi sapat yung pulpito. Pulpit. Hindi Hindi, sapat yung hukom class. Hindi sapat. Hindi sapat yung cell group na Cell group maikli. lang, maikli. Pero pattern yan, stepping stone yan, papunta sa one-on-one. Ang one-on-one tawag na natin dyan ay recording Session. Yan yung sa Bible na exhort, admonish. Merong ibig sabihin sa Bible na paalala, yung remind. Diba? Remind. May paalala sa Bible. Ang issue kasi, walang respeto. Yung walang respeto, tama sabi ni Kadelan eh, may pagkukulang ng magulang. Sa bahay yun eh. Pero, Hindi sa hukom class eh. dito sa church natin, Hindi sa hukom ilan class. magulang, Hindi yun sa mensahe. Sa magulang yun. Kasalanan ng magulang. ilan magulang pala ang offensive rap? Isa, dalawa, tatlo. Hindi pa lahat. So hindi pa sila Hindi pa. Hindi pa seryoso Hindi pa. yung mensahe na yan. Ngayon, paano magiging seryoso? May papasyal, may magpa-follow up, may magre-record. may One- one- Kasi ang follow up, hindi naman niya nakukuha lang sa kung ito yan eh. Amen. Basta follow lang. Ang nakikita ko lang yan sa maganda yung
Dito na lang. Kasi hindi na kailangan magulang, hindi tuloy-sunod nagkakaroon sa rin ng desisyon para ilapat sa anak o dapat. Kundi narinig nila, yung sinasabi, kaya sabi niyo po, ito nilalapat nila. For his own pamaraan, lalo sa Diyos, parang nawawala siya ng pagdidipindi ng sarili. Wala kang kaya dito sa kuhin. Kaya may mga bata na talagang magdakang ka. Bakit tinuro mo naman lahat? Pero base sa narinig ko lang, hindi talaga yung dinig sa'yo, ay dapat mo roon. Magandang tanong yan. So, yun ang nakikita ko sa inyo. Sige, salamat. Walang nakikita. Okay, sige, Ferdinand. Gusto ko tong tanong kasi para maalis yung misunderstanding. Pastor, pwede bang i-confirm? Hindi, confirm ko lang. Pastor, alin na mali? Gusto ulitin ko na lang. Ako na mag-ulit sa Hindi, ang sinasabi ko, Kung walang mali sa... yung mga natatay na Overmind nila. Kaya Oo, yung bata oo, nagsasabi. So lalabas si Brother Francis mali. Ako na mag-ulit yan. Proceed ko na lang. Hindi, gusto ko lang mali. Hindi, walang mali ko. Yun sinabi ko. Wala daw mali. Yung aking sarili mismo disposition ko, Nawala pa nila. Nakakita ko, kaya ang video dito, lagi dito natin, in the end, so ikaw rin mananap na magulang sa inspektor, yung nakikinig na napakinggan mo, wala tayong responsibility, nasa iyo pa rin. Okay. Walang sama doon sa sinasabi sa iyo. Pero sa sinasabi ko, yun mismo parte mo doon, makakamali ka. So, Nawawala ka rin yung feeling sa Diyos, paano mo ilapat sa anak. Kasi anak mo talaga, ibig sabihin, Diyos ang nagbibigay sa iyo ng tamang paraanan kung paano mo siya i-bear. Kaya sabi ng kapatid, nawawala ng respeto yung mga anak sa ganito. Bakit ka mo? Kasi minsan, ikaap yung lagi, yung nagpapakinggan mo, doon ka nagdidepende. So, delikado ko yan. Okay. So, chronicle to, apat na chronicle. Pagdating series, ang hindi paliwanag. Okay. Ulitin ko yung sabi ni Pastor Roland. Ito yung observation. Pero, dati ko nang narinig, malawak yung ganyang klaseng observation. May ibang version din yan. Pang-alasa. Okay. Dito tayo sa pangmagulang. Kaya matitigas ang ulo ng mga bata, yung magulang na conquer ang mind nila, na wala na silang sariling desisyon. Ikaw nag-conquer. So, ayun, i-conquer. Kaya ganito, yung magulang na na-conquer ang isip na hindi na sila nagdidesisyon ng sarili nila, kundi sumusunod na lang sila sa pinapagawa sa kanila. Nagiging walang galang yung mga bata. Kasi, hindi galing sa sariling desisyon ng magulang. So na-conquer dahil doon sa sinabi mo sa Oo kanila. nga, kasi hindi yan dilim ng Diyos sa kanila eh. Kumbaga, sumunod na sila sa isang tao eh. Parang yung sunod, loyal sa isang tao, tao ang sinusundan. Pag sariling desisyon, galing sa Diyos. Pagka galing sa ibang tao, ano yun? Parang na-conquer lang, kahit hindi niya sariling desisyon yan, Hindi ka dapat nag-isip. yung bata na naging napitas ng ulo, wala rin galang. Isang salita lang. Nahirapan ako sagutin. Sa ganda ng konti ko nila ako sagutin. Okay. Ito po yung gusto kong ipakita. Totoo bang conquer? Yung mga magulang na may matigas na ulang mga anak, most of the time, hindi yan sumunod sa buo. May nagawa sila kaunti dati, pero problem yung titigil na yung revelant na. Okay? So, ito po masabi ko, meron akong alam na ilan na sumunod at napatunayan sila. Mas matindi ang gagawin. Pero karamihan ng magulang na mamitigas ang ulang anak, hindi sila sumusunod sa instruction. Kahit sympathizer na sila dito. Pero, laman yan eh. Pag meron na nagpalakas yan, may naman din yan. Susundin nila yun kasi, kahit wala pa nga nagpayo, palakas pa yung laman eh. Laman yan. Karamihan sa magulang, ang kasusunod, yung sarili nilang desisyon. Ang pinag-usapan sa sarili desisyon, yung kontra, doon sa tinuturo ng dito sa PPA. Okay? So, ganito. Kumari, pero magulang na hindi siya mature Korea, pero sinunod muna niya robot.
Tuloy mo lang. Sinunod mo na niya robot yung ginagawa. Alam mo ba, sa mata ng Diyos, hindi kasalanan yan. Kasi, lahat tayo galing din tayo sa kamangmangan. Kahit galing sa denomination, kahit galing tayo dito, lahat tayo dumadaan sa hindi pagsultirihan. Ngayon, makikita mo na lang kung pansamantala yung sinunod mo sa Diyos o hindi, kung may bunga. Ngayon, pag dumating ang bunga, doon ka makakaramdam ng healing revival. Totoo! At sa iba, magbigay ka, o yung pagaling, o yung fasting, miracle. Totoo! So, parang revelation sa kanila. Ito, ganito rin. Kunwari, hindi mo pa abot lahat ng detalye sa Bible. Hindi mo pa napag-aralan. Bar Francis, pakisagot mo na. Tapos mo lang. Pero nasunod mo pa samantala. Ito na nga yung ebidensya, hindi ba yung Biblia muna, kundi ba yung bunga. Hindi kasi lalo. Yung sumunod ng kumpleto, nakikita nila yung bunga. Yung hindi sumunod ng kumpleto, nakikita nila talaga matigas sa ulo. Ngayon, pwede namin tatanungin isa-isa yung mga magulang. Sinunod mo ba? Hindi. Kunwari, ako kanina may kausap akong magulang eh. O hindi, pwede. Kung hindi pumasok yung hindi. Pinasok pa rin sa ordinary school. Ilang beses nang nahulihan na ay umaakbay, may umahawak ng wala na yung pagkada. Uminom pa. Nagiinom pa. Natinuman pa. Umiinom pa. Suso ka eh. Hindi, tuloy ang ordinary school. Hindi, ang tanong nga, At sundo mo na lang. hindi, ang tanong nga, totoo bang na-conquer mo? Na sumunod sa'yo? Hindi totoo ba ang yun eh? Bakit? Ang nasunod yung sariling pamamaraan. Hindi, ang conquer kasi pulido yun. Pag conquer, ibig sabihin, nakatingin na sa'yo lagi. Lahat ng sasabihin mo. Oo. Unawa lang ng ibang Pulido yun ang conquer eh. yung mga nagsunod ng 100%. Pulido yun. Pero halos kukunti yung sumunod ng hindi 100 eh. Hindi pa nga Yung eh. pinakamaraming sumunod kukunti, Kukunti pa. yung bakit pinakamaraming sumunod. O karamihan, nabalitangan natin, pabasa, ganyan, tama na. Hindi usually 100% yan. Wala talagang. Kasi nung nireview yung pabasa, 2002, hindi pa nireview yung ibang gagawin. O mas mahirap yung ibang gagawin. Ngayon, kung pabasa, pinaghirapan ng Lord, kung nagawa yan, kasi may tapos na. Stepping stone yun eh. So, hindi sumunod 100%. So, I will use the word conquer ito. Kasi yung conquer, hindi ko like it. Conquer the man, conquer the lady, no? Iyan Meron naman conquer na positive eh. Positive kasi yun yan. Merong conquer Pero- positive, merong conquer negative. Pero kapag gagawin ito na yung Nicolaita, Simon. ang Sabi ko mag-conquer, Nicolaita, diba? hindi ka bibigyan ng chance sa katunayan. Kunwari, titignan yung talata ko, compare. Ibig sabihin, whether Berean, nasa kamangmangan ka o hindi, o Berean ka o Nicolaita ka, lahat dadaan muna sa kamangmangan. Tinuro mo yan. Gusto niya, saka muna i-implement kung di pag-aralan. Huwag mong pakagaling. Kasi habang tumatagal, may dami siya kung totoo ang mensahe ng Diyos. So yun, hindi siya nagpa-conquer kasi gusto niya muna patunayan. Eto, let's say yung iba hindi nagsalit, sumunod na agad. Kung sumunod ka na agad, hindi porke sumunod ka agad, hindi mo pa masyadong matured barrier na alam mo yung mga ebidensya, sumunod ka agad, yan ba ay negative? Hindi. Pwede, ganun din tayo, ganun din ako nagsimula. Simula, spontaneous muna ako. So, dito sa kunwari, mabuti ang school. Ngayon, kung kahit robot ka muna sumunod, may bunga, may respeto. Amen. Yung mga bata na robot muna, naging magalang. So, yung ayaw sumunod, doon naging matigas ang ulo. Hindi natin pwede yan, halimbawa ay matitigas ng ulo na bata. Kasalanan na Hukom. tutok training yan. Kasalanan ng 100% sunod yan. Ang homeschool. Karamihan dyan, hindi sumunod 100%. Yes. Sumunod ng konti, na. Tama yun. So, ang sabi ko nga kanina, ang dapat ating ministry, magpaalalahanan tayo sa mensahe na to. Parang ganito, Pastoral. Ako, nung nagpabautismo ako na Acts 38, hindi ko pa alam lahat ng bagay. Sumunod lang ako. Tama. Si Pastor Yak, nagpaliwanag. Conquer din yun, ano? Jesus yung Father, Son, Holy Ghost. Ako, robot na sunod-sunuran. Conquer yun. Sige, kasi nag-hunger talaga ako makatupad. Dinautismo ako. Pero marami akong hindi alam. Tama.
Pwede ka sabi na-conquer ako. Ang tunay na conquer ni Nicolaita, hindi ka na palalaguin, hindi ka na papabereyan. Hindi ka na makikinig sa iba. Oo, hindi kukulong ka na. Susupport niya yung... Ang tunay na conquer ng Nicolaita, huwag ka na magkumpara. Huwag mo na natin patunayan. Tama na yan. Tanggapin mo na lang. Tama na yan. Ito, kunwari, nagtuturo tayo. Hindi pa naman niya abo. Pwede naman niya sundin pagsamantala. O pwede ito, dapat ang tawag na natin temporary Nicolaita. Pero may utang ako, nagturo ako sa maging bereya. Na? Yung patunayan natin, compare. Ano sabi ng iba sa homeschool? Ano yung una? Compare. Kahit yung una, pwede yung patunayan. Kasi, So, hindi yan conquer. may message si Peter. Utang, kasi sa puso mo, dadalhin mo siya sa pagkabereyan eh. Ang conquer, hindi mo na siya dadalhin sa pagkabereyan. Yes. Pag kung ano sinabi mo, hindi na siya pwede umalis doon. Yes. That's the conquer. Oo, hindi na siya pwede magkumpara, hindi na siya pwede pakinggan yung iba. Yan ang conquer. Okay. May tanong nga to si Brother Ruel. Ano yung nagtaas? Baroli? Badawin. Ruel? Ruel, di ba? Sige, sige. Huwag mo. Kung ano, Sama ka na. hindi po kami sila. Ako yung tanong ko, kasi wala may kinalaman dyan ng school. Yung nakaraan na pinapunta ako sa amin sa restaurant ko, na-explain doon sa mga kapatid ko yung Jabez na. Jabez. Siya maging school sa Pangyaris ko. Homeschool na lang siya. Kaya nasabi ngayon niya sa akin, paano ngayon yan? Meron kami sinusunod na nasa bid mo namin yung mula sa lolo pa lang, military police na nasa lahi po namin. Ngayon, paano mo ngayon kung susundalo yung anak mo? Sundalo. Kung iba pa natin mga pamangkin na lahat sila dapat sundalo. Sabi ko ngayon, hindi ko ngayon masagot, paano ko paano pala kulihin yung bata? Sige, sagutin natin, no? O pagdating na, let's say, matapos na po ngayon itong Grade 6 na siya. Ano ba? Grade 6. Ganito, High school. future po niya dun. Jabez. Sige. alam mo, Yun naman kung magiging sagot ninyo, magiging, kumbaga pa, in general naman yun. Hindi. Sige. so, ito sa... Nasagot ni Sister Virginia. Ito sa spiritual, no? Pag si Tansi, pinapasok niya yung anak niya sa college, pero na-homeschool ang anak niya mula elementary hanggang high school. Yes. Ngayon, pero yung college, technically, kaya rin hindi... Correspondent tawag doon. Yun, tinaas ko lang yung ano. Correspondent tawag sa college. Mary Francis, correspondent ang tawag sa college. Oo nga, may correspondent. Bar Francis, may May correspondent, mayaman ngayon. 6 months certificate of teaching program. Ngayon, Pwede ka na magturo. Ng college, eh. May college na internet. Pwede. Makakaya ng Pilipinas, pero ibang bansa na muna. Meron. So, ito yung masasabi ko. Paano pag susundaluhin ng anak? Meron ng sundalo, walang alam. Special forces. Hindi, yung mga mababata, kahit walang pinag-aralan. Special forces ang tawag doon. Bubog ka lang sa training. Pero, yung PFA, kailangan may alam yan. Paano nga daw yung... Kalipandi na ito. Ibig ko sabihin, pwede na lumukas yung bata sa school, pagkaan mo, Pwede. Ay, okay. Training kasi yung Barwell, ganito, spiritual tayo. Kamay ko, Barwell, Tama. baka nakaharap. Ang spiritual tayo, ang purpose ng homeschool, hindi natin iniisip yung laman. May benepisyo siyang laman, ha? Ang benepisyo hato natin spiritual. Ang purpose ng homeschool, magkukumpleto mo yung training mo sa bata. Spiritual. Ayun, kung ang tanong mo, naka-homeschool yan, pwede na yan merit ang college na labas sa homeschool. Sa academic, sa laman, pwede. Pero sa spiritual, ito ang face-to-face basis. Ako, kumpleto mo ba yung training mo o sandali lang? Parang hinahabol mo rin yung training. Kung kinumpleto mo yung spiritual training, 20 years yan. Kung kinumpleto mo yung spiritual training, pwede mo siyang palabasin. okay din yung lumabas yan. Kasi, yan talaga ang prescription. Kumpleto mo ng 20 years na training, tutok training yan. Walang nakang training yan. Pagtapos ng 20 years, sanay siya sa tamang pamumuhay. So kahit na pumasok yan, Pagka hindi ka matulog, mas sumunod ka sa gusto ng Diyos na training up mo siya. Doon sa At- pag binitawan mo, hindi siya binitaw doon. Yes. Ngayon, hindi mo pinuplay yung spiritual training. Tapos, at apura tayo yung lumabas sa homeschool. Spiritually, pwede pa yan
Corrupt. Pariwara. Pariwara. By the way, pag napariwara ka spiritually, it doesn't mean Hindi ka na, ano? hindi ka graduate. Yes. May kumikita na malaki pero pariwara ka spiritual. Ako niya? Yes. Marami. So, May hindi graduate na mayaman, di ba? kaya nga, hindi natin dapat ipantay yung makalumpang pakinabang. Sa spiritual. Sa spiritual. Amen. Tama. Ay, sa spiritual, iba yung pakinabang hamon natin eh. Yes. Na yung tao maging Berea sa loob ng 20 years matutong training. Tama. Pag bitaw mo, Berea ba siya hindi? Yung mga hindi naging Berea, kukunti na lang yan. At, kapag magpapalay ng Diyos yun, kahit hindi lang ka pa yan. Kumari, tinutukan mo. Tinanong ako ni Barney dati. Naalala ko, pero pabasa na report lang yata yung vision. Kakoy pa ito lahat, sabi niya. Naalala ko, Barney, anong garanti ako? Nagtanong, by text na nagtanong pa personal. Anong garanti mo na maliligtas ang anak ko pag ginanak ko ito? Ito yung alam ni Barney. Ito yung sagot ko. Hindi ko ginagaranti ang kaligtasan. Ang ginagaranti ko, pagpapalahin siya ng Diyos. Amen. Ano yung pagpapalahin? Kung pwede, sa loob ng 20 years na tinutukan mo, hindi pa siya naging Berean. Kasi, bawat tao, personal yan sa Diyos eh. May time sa Diyos. Pero, dahil nasanay siya sa magandang buhay na mga Diyos, pagpapalain siya ng Diyos sa buhay niya. Vicente. Oo. E paano kung na-impyerno? E kahit sa impyerno, bawa. Ako wala siya maramdaman. Hirap. Kunwari ka. Kunyari hindi nga. Hindi ko ginagarantiya eh. Ang ginagarantiya ko, mabuting buhay, pagpapala ko lang. Pag sinabi kong pagpapala, pwede yung ligtas, pwede yung ligtas. Pero hindi ka ligtas. Naiwala kayo kahit hindi ligtas, pinagpapala rin ng Diyos. Oo. Oo. Dami niyan. Yan ang sinasabi ko na kahit na siya ay hindi naging Berean, pero yung buhay niya walang hirap. Doon nakita mo yung tao ngayon, puro ng bisyo, puro ng... Matino siyang tao kahit na unbeliever. Pwede pa kami believer. Tumatayo tayo dito, sumusunod sa report. Hindi problema sa likod. Hindi siya problema sa lipunan, hindi siya sakit ng ulo. Matutupad pa rin yung Proverbs 29, hindi ka bibigyan ng kaligyan. Yes. Ang anak mo. So, ay, pati kamatayan niya. Ang problema lang, Oo. pati Wala kang alalahan na tayo, sunod ako dito. Wala kang problema kasi kung talagang nasanay siya sa pamumuhay na matino, maraming unbeliever na kalinis sa pamumuhay. Alam niyo ba yan? yes. Maraming unbeliever, Hapon, Chino, kahit India, Pilipino. Tibet, mga ganyan. Kahit Pinoy, no? Meron yan. Ita, Ita. ano? Maayos. Wala silang masamang ginawa. Hindi lang kilala ang Diyos. Yan yung Romans 2 ng Old Testament eh. Romans 2:14 ng Old Testament. Magalang. Pero ngayon, hindi ka maliligtas yan. Sabi, sa huling araw, hindi yan patayan na kaligtasan. Pero, may alam mo doon sa required ng judgment, may bilangan ng kasalanan. Eh. Kasalanan. So, yung hirap mo doon sa lake of fire, nakasalalay sa kasalanan mo. Amen. So, paano kung itong taong ito ay marangal siya hanggang mamatay? Hindi siya paparusahan ng Diyos katulad ng mga kriminal. Ano niya, mga... Nare-rape. Hindi na niya tinanggap si Kristo, pero sa bilangan ng kasalanan naman, Mabilis. halos wala. Oh. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Oo, mamamatay siya. Pero patay lang. Yung patay ng sabatista, Tulog. patay ng mga Armstrong na Tulog. walang pakiramdam. Tulog. Patay din yung duta. Patay na, Patay na wala kang sakit. limot. Patay rin ng Mormons yun. Limot. Limot. Yung namatay na walang naramdaman sakit. Para ng papoy. Pero parang lang hayop na lumipas na. Pero, yan, isipin mo, ikaw yung pagulang, yung anak mo. Ano yung the best na pwede mo ipamana? Ang the best na pwede mo ipamana ay yung Diyos. Amen. Ano yung nasa Diyos? Yung Word. Ano yung nasa Word? Kasama itong training. Amen. Yan yung the best na pwede mo ipamana. Sabi mo nga, Barnwell, huwag kang mag-isip ng mas malaki doon sa academic, kahit madili pa yan, ha? Ang isipin mo, Spiritual. kunwari, may hina-hiring na siya doon ka, o maperingan ka. Yung DBBS, yung set up, yung training niya sa Bible. Unahin. Mas malaking bagay yan kaysa doon sa makalupang aralin.
Amen. Kung sumabay, salamat. Kung nakulilat yung lupa, okay lang. Yes. Iba kasi, nangihinayang magagalit, sabi ko sa isang nanay, pinipili. Huwag mo muna ipasok si Sister Ai. Paglipas ng isang taon, Saka mo na like. i-stop ko sa pinipili. Nag-aaral pa rin siya, pag-aralin ko sa ano. Hindi ako marunong magturo. So, paaralin mo, magtuturo si Sister Ai, magtuturo si ano. Tinuruan ko na nga, simple-simple. Ngayon, sa pinipili, kung pumasa, di talon. Kung hindi pumasa, alam mo kahit pa ilang taon nung naiwanan niya. Pagsak. Sure ako Pinakadulo. Oo. Makakatalon din. Pinakadulo agad, oh. Makakatalon. So, bakit mo hinahabol yung Makalupa. academic? Tama yun. Nanghinayan ka, Silvertors, nanghinayan na may... May iiwan daw ng mga ano. Gusto, nagmamadali na eh. Grabe yung anak, para kumita na eh. Para kumita. Kaya na. Pero, dapat spiritual lang iniisip natin. Ang spiritual na iniisip natin, mas nauna yun kaysa material. Academic. Pero hindi naman masama, Brother Francis. Kasi siyempre, i-consider natin yung issue. Barrowell, ganito, ito yung tamang konsiderasyon. Siguro kasi sa panahon ngayon, ayaw ko, kaya kumahan kayo kung lumaki sila mamang. Ayaw ko na dumating yung panahon na wala man lang din silang Okay. Kabuhayan. magandang trabaho. Trabaho. Okay, Barrowell, ganito. Pag tinutukan mo yung spiritual, May bonus yan. yung academic, automatic yan. Bakit? Kaso hindi ako naniniwala. Pagka nakagraduate ka, saka ka lang makakakuha ng magandang Higit pa trabaho. yun sa disiplina. Marami nakagraduate, walang trabaho. Pero disiplina ng school, Marami na walang nakagraduate, spiritual. degree holder, walang trabaho. Yan yung yung kapatid ko, saka yung mga anak ng kapatid ko, tapos yung sinasabi ni Sir Lena Spedina, yung gumaling na sa school, pero yung makalungan sa yun. Pero yung spiritual, hindi yan against sa academic na mag-aaral ng bata. Alam mo lang ang prioridad mo, hindi yan bumabaliktad ng prioridad mo. Yung isa nga dyan, bumaliktad eh. Dahil nag-graduate siya, maganda ang income niya, gusto niya pumasok lahat sa ordinary school ang mga kapatid niya. Gagastusan pa nga niya. Basta matuloy lang. Dito, ito talaga gastusin. Kung hindi ko yung ginastusan, hindi ko maganda ang anak ko eh. Pero isa lang siya, yung iba, hindi na, yung isang kapatid, hindi nagtagumpay eh. Tama. So, mahirap yun. Nagtagumpay ka na sa kasal, sa laman, sa academic, nagtagumpay ka na sa lupa, sa kumita. Wala na, nasa Diyos. Anong kasunod? Wala na. Wala na, Hindi. No, pakinggan mo ako. Jelay. Akala mo, yung Jelay. tagumpay mo, Jelay. pwede maging tagumpay nila. Actually, hindi ka pa nga tagumpay. Kung hindi ka tagumpay ng Diyos, hindi ka talaga tagumpay. Ang tagumpay mo lang, lupa. Ngayon, akala mo, yung tagumpay mo sa lupa, kaya i-duplicate ng lahat. Tingnan mo, sa dinami-dami, Isa lang. Oh? Marami tayong yung people natin noon pa. Sa dinami-dami may ilan. Gagawin mo yung ilan, Hindi. Sabi nga, Andrew Durano sa akin, may mabuti rin nun. Yung mabuti rin yung Vicente. Yung mukhang Vicente na nag-graduate. 1 in a Pero million. hindi lahat ganun. By Francis. Yung mga Vicente na nag-graduate, meron din word yun eh. Matigas na puso niya sa Diyos eh. Pwede yung gumagalo. Akala mo gumagalo ang anak mo sa church, at hindi siya palaboy-laboy, okay na siya. Yes. Kasi hindi mo ako yung magagala yan eh. Ang abang, bumatid lang yung anak mo sa church, hindi ba si Jerry nautusan niya anak yung matid sa church? Mukhang maganda. Magala. Kaya natin kunwari pa lamang yan, depende yan. Hindi yan labag, yung assert. Nakatulong na yung assert, kaya tumatulong. Mas lalong wala kung wala assert. Amen. Mas lalong wala. Di ba? Mas lalong wala. Hindi masama yung na-confirm man sumunod kasi walang gala. Actually, mas meron nga eh. Pero, hindi pa yung kompleto. Dahil hindi nga nang kinumpleto. Nag-Rowell, sharing lang to Sharing lang assurance ba natin na laging... By the way, mamaya pwede yung mga palang Hindi. project series. Assurance ba na maka-degree holder yung tao, maka-graduate, maka-attain ng ganito, ganyan. Oo. At Oo naman, yung anak basihan ba yan para magkaroon ka ng magandang buhay sa Hindi lupa? lang sa lupa. Ang pinapakita ko, si Barloel, tumingin ka na mas mataas doon. Hindi, pinapakita niyo. Bar Francis, hindi spiritual ang tinutukoy ko. Mayroon bang hindi nakagraduate na magandang buhay sa lupa? Hindi nakagraduate. Oo. Meron. Madahil. May mararangan na tao na maganda ang buhay kahit hindi graduate. Pero mayroong graduate na hindi marangal yung buhay. Meron din graduate na
Pariwara. Spiritual na ang titignan natin ngayon eh. Yung relasyon natin sa Diyos. Yung anak mo, ano yung pinakamagandang na ipamana mo sa anak mo? Mataas ang scholarship, mataas ang sweldo. At yung kabila naman, kunwari lang, Kunwari. walang pinag-aralan, pero maka-Diyos. Ay, Buhay na yan? ay, mabubuhay yan. Bubuhay ng Diyos yan eh. Oo. Maka-Diyos eh. Yes. Makatrabaho eh. Imposible. Sandali, makinig kayo. Maraming Pinoy na reklamo, walang trabaho. No? Hindi natin ang tawag dyan underemployed. Underemployed. Mababa ang sweldo. Yes. Eh, kahit nga, tagahugas Tama, ka, may makakain ka eh. Mother Francis, ang problema kasi ngayon, wala nang pinag-aralan, wala pang mangmang pa, tamad pa, kaya walang trabaho. So, hindi yung kayo kaaralan, yung katamaran. Spiritual na yun eh. Of course, spiritual na spiritual. Okay. Hindi wala ka Diyos pag tamad ka. Pag makadiyos ka, bakit nang nandyan ka? Totoo yan, alam ko na rin, mas mahal ka palagi, spiritual. Kasi nga, parang ano yan eh. Parang pag kulang, parang ngayon, Friday, sinapon ako yung mga anak ko, hindi natin na nadamay na yung sabi yung mga pero hindi kami natawad. Sinabi ko dapat, bakit kinakasan si Sister Ann, bakit gano'n, gano'n. Bakit ano? Tinakasan eh, tinakasan. Yung sa akin eh, na tinakasan. At tinakasan. Eh, kasi napunta na ako sa surrender. Assignment kayong squat, hindi nyo ginawa. Eh, napalo ko po yung si, yung gamit. Hindi mo kayo squat pa. Assignment Assignment, assignment. Malalak kasi, ako, matagal tayo. ganito ako pagkakaroon ng ano Yung eh. assignment, alam mo yung assignment niya ni Sister Linda. Pagka may sinuway, Kalimutan mo, sinulat mo pa sa notebook. Balikan mo yan. nakapost Kasi yan. may notebook. Nawala tuloy ako gano'n. Hindi, ano, Parang din eh, alam ko naiintindihan ko ng mahalaga talaga yung spiritual ng mga bata. kaso, Kaya nga din gusto ko yung school. Wala po ako. So, may sabi ko lang naman, paano yung pagdating Yung front line mo, ang tutukan mo. Kasi ito, ang front line mo, Kaya kaya alam kayo. ko naman po, naano ko ang panggulan na nagmamahal sa kanya na hindi lang yung ibibigay ng magulang yung parang kailangan ng material. Kasi ang kailangan ito, magulang nagmamahal sa kanya anak. Inaalala niya yung spiritual ng mga anak. Amen. I-share ko lang sa'yo yung front line. outline mo. Ang front line mo ngayon, yung pinakaharap na dapat gawin niya. Isang buwan na siguro yun na may assignment kayo na isa-sourcing conflict si Jabez. Ngayon, ang purpose ng sourcing conflict, hindi siya nagiging matigas sa ulo, hindi siya magiging talapoy, magiging matigas siya. Ngayon, hindi mo inunawa, hindi mo sineryoso, Gusto mo taba kayo. so nagkalimutan. Ngayon, napalo mo, ang palo na yan, Hindi naman ating palo na parang no, hindi ko minamasama yan. Hindi ko minamasama yan. Hindi pwede ko lang. Ang kailangan mo ayusin na sa puso mo, balikan mo yung dati na, in-ignore mo. Kasi hindi mo na seryoso yung dati. So, sigurado magkakaproblema ka na yan. Okay? O, isang example yan. Hindi mo talaga nasunod. Medyo sariling discard ka. Naniniwala ka sa homeschool, di parang identified ka sa isa natin. Diba? Hindi ko rin. Pero, hindi ko kasi, sariling discard ka rin yan, di ba? Ngayon, kailangan balikan mo yan. Hindi ko. Papahin ko yung notebook. yung page double tsaka yung Squat. squat na yan. Squat. Lighter lang yan. Para talaga Huwag mo iorong yun. Nagdagan mo pa naman. Ganito. Meron pa yung home sourcing conflict eh. Hindi yan isang beses na palo. Okay? Hindi makakuha yung purpose. Hindi pala hindi niya ang purpose. Ang purpose niya, hindi siya masasanay na siya ang masusunod. Ay, ang gagawin yung gusto niya. Pag sinabing kung tatakasan, Hindi nakita ulit na po. Nakaulit Hindi, defensive na yung tawag yan. Alam mo yung nakita ulit na ganyan dati niyang ginagawa. By page double ng ating niya. By squatting. Parang manilang sa kanya chicken lang yan. Parang gano'n. Chicken lang ah. Tingnan natin mga isang oras. Chicken lang. Pa 1 hour po. Ang nakasulat sa notebook mo gagawin. Ito pa lang yung sign na Kung baka matasusunod dahil napalo din siya, maglalagay na siya ng paling sa set na yun. Kaya pakinggan mo kung gagawin. Saan mo nagkasakit ng may one eye? Ang sourcing conflict. Ang sourcing conflict, ayaw ni Sister Lynn na nandun. Tapos, implement yung parusang squad doon sa
kasalanan niya. Ngayon, pag mag-recording pa sa tutok, wala kang regular recording pa. Wala tayong regular recording. Wala kang regular report. So lahat yan, sariling discard na lahat yan. Ibig sabihin, hindi ka muna sumunod, hindi mo nakita pipilitin. Ngayon, yung sariling discard mo, sana nang magtagumpay. Pero kung hindi magtagumpay, hindi mo pwede sabihin, ay kasalanan ni Berman. Kasalanan ko yun. Hindi nagtagumpay yung sinasabi mo. Yung kailangan, makita mo, ay yung sarili kong pamamaraan. Hindi ganun ka effective. Kailangan unawain ko pa yung mensahe. Bumalik ka, makipag-share ka, huwag mo pakagaling. Kasi maraming prinsipyo na hindi pa naintindihan, no? Nalalaktawan. Akala mo, napalo mo, ayos na. Merong message sa akin, Diyos yan eh. May nakatagong revelation yan. So, kailangan, ipagkaberehan mo, naniwala ko berehan ka. Pero may maturity may level yan. Gaano ka natutok yung pagkaberehan mo? Gaano ka sundis yung pagpapatunay mo sa katotohanan? Diba? Kung hindi mo pa naintindihan, kailangan ka puhaw sa gusto mo naintindihan. Let's say, hindi mo nga naintindihan, kaya hindi mo pinansin. Pero kailangan meron kang utang sa puso mo, paniwalag mo nga sa akin. Hindi ko pa nakukuha eh. Ano ganyan? Amen. Yan kailangan natin develop sa tao. Yan yung may relasyon sa Diyos. Yan yung selyado. So kailangan mo i-activate yan. I believe meron ka kaunti. Payabungin mo yan. Okay? Payabungin mo yan. Siguro parang sa nation ko lang. Kung saan yung tanong, doon lang ikot ang sagot. Kasi Yun ang sabi mo. yung tinatanong natin, Sabi mo yan. Ayos na. Siguro, doon lang iinom siya. Hindi makukuha ka ng tao kung anong tamang sagot. Kasi, malayo yung isiputan. Parang pantala. O, nagiging yun lang siya. May ganito lang. Siguro, parang malayo yung ito. Sa nakikita ko lang, Hindi pwede pwede basahin. ko pakinggan yung sasabihin. Wala sasabihin mo sa akin. Pero, yung talaga, exact sinabi mo, na-apply ko. Pag ginawa ko yun, wala akong sariling desisyon na dapat mayroon akong sariling bukos sa mo. So siguro, parang alam ko lang siya, parang tulong. Pero hindi ganun katindi na dapat na narinig ko, ang gagawin ko. Kasi mawawala ako ng sariling mga desisyon. Oo, may pamamahala. So, parang, ano lang ako. Yan is wrong. Diba? Ngayon, ang ito ko yung nag-track, yung sasagot ang ano, kasi umingin ko tayo sa mas malayo ko, ano bang tanong yan? Doon lang ang sagot. So, sinabi ko yung nasabi kasi na Kasi yung pupunta ko sa ano ito, magtatanong ba? Eh, hindi naman related sa tanong niya. Kasi bata na yun eh. Wala yung, hindi pa niya alam na magaling compare. Yan ang ito ko yun. Ito, pinaliwangan ko ngayon kay Barroel. Yung part na naiwanan. Kunwari, siyempre, may iba siya kung sinasabi yung ibang topic. Hindi ako nag-generalize ng matagal doon. Kasi kung ulitin ko yung generalization ko, hindi niya makita kung saan siya natulang. Sasabihin ko ngayon, at saan ka, ano yung nalimutan mo dati, para mabalikan mo. Okay? Hindi nga yun ang tinatanong niya eh. Hindi niya tinatanong yan. Nalimutan niya din. Pinapaalala ko lang ngayon. Pinapaalala ko, meron tayong retail na mapulitan niya. At ang part ng obligasyon mo, may regular recording. Report ka, tinatanong mo. Diba? May nag-record din. So, niremind ko sa salita, niremind kita, magbalikan yung notebook, may nakasulat doon. Kaya ganito, balik muna tayo sa... Sumunod muna siya, hindi muna niya naiintindihan. Sabi ko nga kanina, hindi masama yan. Pero ang nangyari ito, nag-experimento yung tao sa sarili niya. Eh pwede rin pag-aaral din yun, na mahal ng matrikula yun. Yes. Kunwari, ito yung binigay na procedure. Gumawa ka ng ibang procedure. Puro trial and error yan. Yan ang laboratorio. Ako pa nga binalita din nun eh. Ako raw nag-eksperimento sa pamilya. Hindi ko na-eksperimento sa pamilya. Yung gusto magsariling diskarte, yun ang nag-eksperimento. Yung pinapa ko ang eleksyon, yan. Hindi mo pa inunawa lahat mo. Hindi ka nagtatanong. Nagsariling pangamaraan ka. Tapos parang mahirap. Parang hindi nag-work. Kailangan ka agad magising, magsisi na, teka. Yung sarili kong pamamaraan, sarili kong katwiran, hindi gumagana. Balikan mo to. Ngayon, pwede yung ganito, hindi tayo nag-uusap, walang balikan, alam mo lang konti ang prinsipyo. Pwede na yung Holy Spirit diretso sa'yo kung wala na ako.
Wala namang papaliwanag sa'yo. Wala namang magpapaliwanag dito. Kay Andy. Kasi kanya-kanya tayo, Holy Spirit na yung bahala. Pero kung meron, Message mo nga gusto sa- niya, makipag-aralan ka pa, ano pa yung hindi ko naintindihan bakit hindi gagana yung sarili kong pamamaraan. Anong mo? Papaliwanag yan, pwede paliwanag yan eh. Pare, bakit palo lang, hindi yan kulang yan? Di ba? Bakit pinasensyahan mo, saka mo na lang limati, saka mo pinalo, eh hindi gagana yan. Bakit kailangan ng sourcing conflict dun sa, ano, assignment? So, yung mga bagay na hindi pa nakuha, mga progressive na unawa na yan sa word. But 8 na. Eh, part na yan ng personal belief sa Diyos. By Francis, 8 na. 8 na. Talaga pastoral. Kunwari, hindi pa naintindihan, pero robot na sinunod mo. Pwede mo sabihin, kasalanan ko kung ano. Pero kung kinumpleto mo talaga yan, sinikap mo yung kumpleto yan. Yung karamihan doon, nakikita ang bunga eh. Kung Nakikita ang bunga. Siguro kahit konti, nakikita ang bunga. Diba? Konti pa lang sinunod, alam mo naman ang for good. So ganito, hindi masama, pansamantala, sinunod mo, kahit hindi mo pa abot. Later mo na unawain. Pero kunwari, ang eksperimento ka, hindi ko pa abot, kaya gagawin ko yung pamamaraan ko. E di ano yan, trial and error. Ito ang experimentionist. Yan. Hindi ito. Kasi ito marami marami ng bunga. Nagkakanya, halimbawa, dito, na tinesting mo, pwede ba yung delay ang parusa, o fixing mo na, walang parusa. Kung mahal na tawag dito, mahal na matrikular leksyon. Nag-experiment naman tayo, tapos, malaki ang damage. Tingnan mo siya. Dahil sa malaking damage, kailangan makuha may leksyon. Basta pa, hindi pa nakuha yung leksyon. Okay, may tanong yan, may tanong. Yung Bar Francis yun. Bar Francis, may tanong ako. Sharing lang naman to, no? Lahat ba ng desisyon ng magulang tama? Ayun ang gusto ko sabihin. Hindi porke desisyon ng magulang, laging tama. Yan ang narinig kong doktrina dati. Kung ano yung sarili niyang desisyon, yan ang sa Diyos. Oo. Every Sa Bible, may pinapagawa ang Diyos, pag sariling diskarte ka, hindi nakasunod sa Bible na gumawa ka ng sarili mong righteousness. Self-righteousness. Parang filthy rags self-righteousness. So, hindi tama yung nagsabi, kung ano yung desisyon niya, tama yun. Mare, yung pastor, sabi sa akin, kahit na mali, sa kanya yung Jesus, dapat Yeshua. Kahit ano pa yung mali yung teaching niya. Hindi mo dapat paliwanagan yun. Galang yung pastor, pabaya mo siya. Actually, ginawa ko yun. Ngayon, ang usapan doon mali ba? Tama ba lahat? just because desisyon niya ng pastor, laging tama yun. Hindi mo ba pwede sabihin sa kanya, mali yun. Ganun din sa magulang. Pag magulang ang nagdesisyon, laging tama yun. Ganun ang gusto na sanlibutan. Tama. Ibig sabihin, Hindi sa bilang Diyos. kaya, submit lahat sa Diyos. Ito ba ang ayos ng ayos Diyos? Meron mga bagay, detalyado pagpaliwanag. Pagtsagaan mo yun. Tsagaan mo siyang beriyan. So ang sagot, hindi lahat ng Hindi desisyon ng lahat magulang Na tama. sarili niyang desisyon tama. Hindi naman pumature. Kailangan natin i-submit. Ito ba ay sangayon sa Diyos? Ha? Kaya tayo merong pagtuturo. Flexible tayo siya. Klase? Kapag-problema tayo dyan sa ganyan. Ang nangyayari din sa atin, halimbawa, nagkamali yung magulang. Sabihin natin, mali kung ginawa mo, nagsarili ka bisa, nagkulang ka. Pagkamat hindi mo pa naitulong ng tama sa kanya, ayun kung naitulong ng tama at hindi tinanggap, at yung sarili niya pa rin yung sinunod, at nagkamali pa rin. Ngayon, nasa magulang yung, so, responsibilidad niya. Kasi, sabi nga ni Brother Branham, hindi mo pwedeng ipilit yung naintindihan mo sa kanya, unless and until na Holy Ghost ang magpahayag sa kanya. Sinabi niya. Ngayon, yun nga, sinabi ko, na hindi natin pwedeng husgahan ang tao sa kanyang desisyon. Pagkakaproblema tayo dyan. Okay. Ako naman. Okay lang ba?
talaga ng... Brother Francis, 8 na kasi. 8 na, mamaya ka na mag-share. Sandali. May tatanong na. Hindi, mag-share si Pastor Romy. Ano yung siya? Mag-share din siya ng side niya. Tanong ako. Tanong ba? Pakita ko lang para makita mo rin na hindi lang tayo ay accurate. Agree? Ayan, ako ay agree. Katulad din natin, ginaway ko na lang si Pastor Rizzo sa technique na alam. Upang edikta na lang ko para maiwasan lang yung kanilang Sabi nito po dito, bakit nangalas ka doon sa instrumento? Hindi mo naman alam. Pag tinuruan mo, tinuruan ka ng mga maluluwa mo, gagawin mo yun. Pinahirapan, hindi mo na. Basta nangalas ka, hindi mo alam. Masisira, sabi ko na. Para hindi mga ganun sa para so, yan ba, bakit pa tinuruan mo? Gagawin mo, hindi mo alam. Pakisagot yung instrumento. Pakisagot yung instrumento. Instrumento daw, hindi ka naman marunong mag-gitara. Ay, nasa first Corinthians 4. Nagpapa-accredit ako sa musician. Meron naman ako natutunan. So, pagka-upload ng musician, okay na. Ngayon, nakalik tayo sa sabi. Hindi, sagot mo din mo muna yung kay Pastor. Hindi, ulitin ko. Bakit kasi, ang gusto ko lang, umamin ka kung may mali ka rin. May mali ka. Kakamali ka. Okay, Ito sabi ni Barb Dylan. Alam mo, agree ako dyan na hindi mo diretso sabihin mali kung wala kang naituro kanya. Pero meron ipapayo pa. Ang tao, at ikwento ko sa'yo ang tunay na ministry. Ang tunay na ministry, ang tao hindi nakukuha sa isang salita. Tama. Kailangan ng tiyaga. Yes. Kailangan, huwag ka titigil. Huwag ka titigil. Kunwari, Tama. nakapaliwanag mo. Tama na yun. Hindi niya nagawa, no? Kamali siya. Huwag mong bitawan. Tikas ang ulo mo eh. Bahala ka sa buhay mo. Dapat di tayo gano'n. Kailangan natin ang pag-ibig na kung saan, okay, lahat tayo mahina, lahat tayo mahirap. Pero, mahal natin ang Diyos, Overbroken. sisikap tayo. So, tutulungan kita. Mapaliwanagan kita. Tama yan. Alam mo ba yung gatin? 4 na taon bago ko nakuha. Okay, balik tayo sa topic. Okay. Ulit sabi. So, parang pwede. Ako hindi ako agree kasi ginaway ko si Pastor eh. So, baga, para hindi na umaba, kaya yun. So, gawin ng siguro. Ngayon ang ano ko, ako ba kahit mali, okay sa atin yun kasi habang muna, maturo. Amen. Kasi nagsisikap ka, kaya lang ang kulang sa'yo, maturuan ng marunong. Papayag ka ba na maturuan? Oo. Ay, So, ganun tama Kasi, sa Diyos naman, kahit anong palakpak mo, kahit anong sampol mo, isa Diyos yun eh. Nakatono sa Diyos. Nakatono yun sa Kanya. Wala akong ano yan, Pero hindi ka dito like Hindi. Ito ang mas tama. Yan ang mas mali. Hindi ka gano'n, di ba? Sa marunong ko mag-submit, oo, mas tama yan. Sisikapin ko, matutunan yan. Di ba? Ngayon, dito tayo sa PTA. Meron tayong mensahe. Okay? Ang mensahe, maglalabanan yung makaluma at makabago. Kasi yung makaluma is traditional. Yung makabago, yung progresibong kapahayagan. Ngayon, tatamaan na naman natin. Kasi hindi tayo sanay eh. Siyempre, mas masarap pakaasa na lang sa school, di ba? Mas masarap na bahala din Diyos sa anak ko, di ba? Wala na akong gagawin, di ba? Mas masarap din yung wala nang interview, sosyalan na lang dito. Ano yung sosyalan? Sosyalan lang. Chika, na buhay-buhay. Pero, walang tanong, walang record-record, no? Pero, ano, dumadami ibang church yan, yung mayaman. Parang may big decision mula sa Diyos, parang. Pero, maliwanag sa Biblia, ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo nasa iglesia, magtutulungan tayo, papalakasan tayo. Ngayon, merong mahina, may malakas. Yung mahina, huwag mong bibitawan. Hindi pa kayo maabot sa level na tuloy-tuloy tayo. Ang purpose is, huwag mo ipipinsahin. Kaya nga,
Kaya na, yan ang sinasabi ko na hindi pa tuloy-tuloy. Mukhang persado kasi. Ito ang persado. Ito yung persado. Hindi mo Mukhang pinipersa. pinapaliwanagan, hindi mo inaalalayan. Tapos nagagalit Tapos, ka. pag nagkamali, Rini-rebuke mo. oo, bibirahin mo. Yan yung, hindi totoo yan. Kailangan mo paliwanagan. Kailangan mo lapitan isa-isa. Hindi totoo yan. Kailangan mo bigyan ng Walang nangyaring ganyan. Ano? Walang nangyaring ganyan na nag-rebuke na hindi muna siya nagpaalala. Ako, Sa hukom nilalapitan ko lahat ng kaya kong lapitan. Ngayon, ang gagawin nyo lang, gagayahin nyo lang. Sa Kung hukom, naabot kayo may try, pag tumulong kayo sa paliwanagan. sa hukom, Brother Tumulong Francis. kayo sa apunan, tumulong kayo sa setup. Nangyari na dito yun. Naalala mo ba, Eric? Ang alin Hindi ko naalala. alin na nangyari? Dito mismo sa break time, lahat ng manggagawa tumulong na i-set up yung young people. Of course, yung ibang pagkakataon, hindi set up, kung ba sila na-interview, okay lang din lang yan. Pero, yung set up, mas mataas yun. Ang ganda ng nangyari. Ang problem, pag purihin mo, ganda nangyari. Di okay na, wala na. So, marami tayong nagagawang mabuti, bantayan lang natin sarili natin na kailangan tuloy-tuloy. Kasi hindi yan overnight. Amen. Yung parang born again, tumanggap na ako, tapos na. Naniwala sa papel, tapos na. Ganun yung tao eh. Naniwala ka lang, sabi ng isang privatista rito. Pero yan, hindi ka naman bright. Pero ka ba o bright ka? Sagot. Tapos, siyempre may nagtanong. Hindi! Tanggapin mo lang! Orderly billing! Ano tatanggapin mo? Maniwala lang sa preaching. Nung naniniwala sa propeta. Bigla ka. Hindi ka nung ginagawa ng denomination. Lahat. Pag ikaw naniwala, may karoon ka ng gagawin. Ano ba ang mensahe kasi? Di ba? Ako yung wala kasing ano. Hindi ako naniniwala. Ibig sabihin, sige, dali. Ang sinabi ko, walang nangyari sa hukom class na na pinagalitan mo na wala ka pang na-share sa kanila. Meron na mong na-share. There are many times talagang ini-ignore lahat yan. Pag nilalapitan ko yung magulang, Yes. hindi ako yung parang Dik-dik galit na. laki. Sobrang dik-dik. Oh. Ang kaya kong ganyan siguro yung nakakaintindi sa akin. Yung hindi nakakaintindi, hindi ko ginaganyan. Yung iba ko, paliwanagan ko pa eh. Wala, amuin ko pa eh. Meron dyan, hindi ko na binabanggit ang pangalan, no? Medyo, alam ko, matigas ang ulo niya sa telenovela. No? Alam din niya binibitawan. Hindi ko siya sisigawan. Papaliwanagan ko pa rin siya. Tapos papasabihin ko sa kanya, ito ang timeline natin at tumatakbo ang oras. Si Bibing your time. Tinatakot ko pa unti-unti. Yes. Kaya yung iba, siyempre, may pang isang magulang kinausap kanina, nagdadalawang isip na Ito ka. school kaya binalik sa ordinary school. Sabi ko, may pagpasok sa TV. Pinapaalala ko yung nangyari natin. Ngayon, alam niyo ba, kung marami ang nagsasabi sa kanya, susunod yun. Kasi dun sa church ni Robert Soriano, lumalim pa yan, nasa Peralta Street, si Mama. Nandun si Berlito. Meron silang na-convert ng singer ng papuri. Ang kikita mo, pero sa daling panahon na bumaba. Tapos sabi ni Berlin sa akin, ang lahat kasi ng sister, ganyan ang sinasabi. Huwag ka na makaputol ng buo, pahabakin mo siya. Hindi na nagpantalon. Hindi na nagpaputol. Wala kang make-up. Of course, yan yung revelation na sa time. Bakit bigla sumunod? Siguro hindi lang kay Pastor Ruel kahit siguro sa DSU Lahat. kahit siguro sa UPC Pagpasok mo, yan ang mensahe. Sunod agad. Pero hindi, Sunod agad. Kahit hindi Soriano. Kahit hindi Soriano. Naging paulit-ulit siya. Tama. Yung muna kailangan sa isang iglesia. kahit kay Soriano. Hindi isang tao lang nagsasabi. Maraming nagsasabi. Sabi ng Biblia, we speak the same thing. Amen. Tapos, marami rin nagsasabi. Hindi lang isang tao. Sinatapos sila na bahala dyan. Sila na bahala dyan. Isang sabihan mo lang. Tapos isa sa atin ay testimony. Ang testimony hindi sarap. Ang testimony, tuwing kausap, uy, bawal sa minister. Paano kung hindi lang ako yung pumapalo sa likod? Maraming pumapalo sa likod.
Ay, naku, hahaba yan. Nahihiya pa ako mamalo din. So, ibig, ayaw pa sumunod ng mga sisters mamalo din natin. So, ako lang mag-isa. Parang biro na lang nangyari. Hindi naman totoo yun eh. Tiisin ko na lang yung palo eh. Basta aking-aking yung nakaminis. So, uy, tumulungan ko, Sister Rita, Sister Lenny. Tumulong naman kayo yung grabe. Pero of course, pasubali, merong isa o dalawa sumunod. Pero karamihan ayaw. No? Ayaw. So, tatlo na. Ikaw mamalo. Ikaw ayoko. Sige, Sino ka ka kay Pastor? sige, parang tuwag lang. May nakikita tayo yung magandang talk ng mga magulang. Hindi kaya sabihin natin ito sa Jason Kulangan sa Lord. Iba yun, ang dating kay Kato. So parang nagmumula na sa atin yung final decision. Hindi kayo nakaharap dito sa Jason. Ganito, Pastor. Para ang mga magulang, makapag-isip sila, kung doon sila sa Jason. Pero kung ang dating gagawin mo. So wala na silang parang pa. So ganito yun. So parang sa Jason ko lang yun. Parang Tama kayo ni Jen. So ganito yun. Pag yan ay mensahe mula sa Diyos, hindi mo na sabihin Kayo, sa Diyos. para may ano sila. Pwede mo sabihin yun sa Diyos. Yan ay. Pero, kung sa side mo, hindi pa masyadong malalim o reveal. Pero pag reveal yan ay galing sa Diyos. So, ang wording ko, Francis, itong dapat. Yun. So, Ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung, ngayon, alam niyo ba parang unwritten word, spoken word yung buo? Bakit? Maraming detalye ng kaso, i-adjust mo yan. Hindi lahat detalyado sa Bible. Generalize ng Bible eh. Pero pag individual na, bibigyan ka Diyos ng Diyos, ang tinutukoy ko yun, Pastor Dumong, no? Hindi ka ng mission ng Diyos, ito yung tama. Hindi mo sabihin, baka sakali, no? Sabi mo, ito, kung baka mayroong bagay may maliwanag, may tama, mali. Para sa ngayon. Brother Francis, kita mo naman kasi, halimbawa ako nagpapayo din talaga ako. From me, parang ini-insist ko talaga. Pero kita nila mismo, sila mismo nagpapatunay na totoo yung sinasabi ko kasi nga, nangyari sa kanila, namumroblema sila. Like, gusto ko i-testimony sa side ni si Sister Nene. Kaya ko na siyang i-insist ng todo kasi nga, bukas na sa kanya yung nangyari, tama yung sinasabi natin, di ba? Tama yung sinasabi mo, inuulit ko lang, sinasabi ko sa kanya, hindi ako nagagalit sa kanya. Pero siya mismo, stress na. Anong gagawin niya sa mga anak niya? So ngayon ako, nagsasabi lang ako. So yung mas Nasabi ko sa kanya. Kaya mo mag-defecate. Pero yung mga animina, pwede siya magsabi na suggest. Oo. Ngayon, ang lagi kong payo, doon lang sa ating class, i-network mo hanggang pataas. Huwag yung doon lang sa mababaw, paikot-ikot ng payo. At magkaka na maling payo doon. I-akyat niya doon sa mas matur. Hindi ko naman sasabi bawal ng payo yung mababaw eh. Pero yung mag-network, bilang pera yan may comparison. Hindi yung doon na lang dito, tapos isikreto pa. Kaya parang muna sabihin, nakakaya. Tayo na lang. Pero ano yung papayo mo? Yung abog mo na makalupa pa, ang magpapayo mo makalupa. Amen. So, hindi na ayos. Sa katunayan, Brother Francis, yung home study program, before yan, bago kami lang yung na Brother Magellan na, nung nai-ano yan, kahit ngayon nga, may umahabol sila eh, di ba? Parang, So, nakita na nila yung message. So, ilang taon na to, may naniwala na. Oo. Taga tayo ha. Matagal. Tulungan na. Maghimok tayo. Mag-exhort. Ako doon ba ba? Exhort one another. Alam mo yung exhort na exhort? Kinukumbinsi mo. Kinukumbinsi mo ang isa't isa. So, ang exhort ba yung tumanggap na kayo ni Kristo? hindi. Ang exhort ba? May propetang dumating. Hindi. Ang exhort, progressive yun. Ano bang pinapahid ng Diyos sa'yo? Ngayon. Exhort one another. Sa Tagalog, mga karalan. Pero, ang Pagpaalalahanan. exhort, hindi lang yan. Pagpaalalahanan.
ang exhort, imupin mo, Turuan. kumpinsihin mo. Turuan mo. Turuan mo. Yes. So, yan ang progressive na church, super church. I-stop ko na to, apa. Tapos magtanong. May tanong. Punta tayo dun sa may mga tanong tayo eh. Sige, iba. Teka, ano Ite, yung tatanungin? iba. Iba na. Hindi na rin. Wala na, tapos na yung Ah. gusto, tapos na yung pipili. Ah. Kami habol. Wala na, may ko mag-present yung kapirano na puro po kanina. Sabi ko sa iyo. Si Jess Pastor. Oh, sige, sige. May 5 minutes pa, for example. Hindi, yung kay Pastor. Pastor. Sige, ano po sila?